Tindera ng prutas na hire bilang tagatimpla ng kape pero nabuntis ng amo. Ngunit nang sasabihin na nga sana niya ito nang malaman na ikakasal na pala si boss. Ngumiti si Malia at nagpasalamat kahit puno ng takot. Wala sa sariling naglakad nga siya palabas ng center. Ngayong buntis na nga siya, ano nang mangyayari? Ang daming tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Mga bagay na hanggang sa pag-uwi at pagtulog ay ginugulo nga siya. Gustuhin man niyang sabihin sa ama ng bata pero para saan pa. Ikakasal na nga ito at malaking gulo lang kapag nalaman ng iba na naanakan nga siya nito. Sa huli ay pinili na nga lamang ni Malia na mag-resign sa trabaho. Resignation? Kunot noong tanong nga ng kanyang Sir Harvey matapos nitong makita ang laman ng folder na inabot niya. Why? Hindi ba sapat ang sahod at benepisyong binibigay ng kumpanya? Huminga si Malia at naghanap ng isasagot. Hindi naman po sa ganun. Tumatanda na po kasi ang lola ko. Mas nakaka-stress para sa kanya ang magulo at maingay na paligid. Sabi ng doktor niya, mas makabubuti sa kanya ang tumira sa probinsya. At least doon tahimik at makakalanghap nga siya ng sariwang hangin. Are you sure? Muling tanong nga ni Harvey. Malaman pa kaya ni Harvey ang katotohanan? Alamin natin ang kwento ng buhay ni Malia. Ano ba? Hindi nag-iingat eh. Bulyaw nga kay Malia ng lalaking customer. Magdadala sana ng dalaga ng order sa kabilang lamesa nang matisod nga siya sa nakaharang na paa ng lalaking nagagalit dito ngayon. Kaagad namang nagpakumbaba si Malia at humingi ng paumanhin. Pasensya na po sir, hindi ko po kasi napansin na nakaharang po yung paa nyo. Magalang naman na saad ni Malia at sinisi mo pa talaga ako ano? Sagot naman ng customer. Hindi naman po sa ganun sir. Wala. Nanisi ka na. Dapat sa'yo tinatanggal sa trabaho. Nasaan ba ang manager nitong coffee shop na to? Nataranta nga si Malia sa sinabi ng lalaki. Hindi siya pwedeng mawala ng trabaho kaya naman ganun na lamang ang kabang naramdaman niya. Nakiusap po. Huwag niyo na po akong isumbong. May sakit po ang lola ko kaya hindi po ako pwedeng mawala ng trabaho. Baka naman po pwedeng nating pag-usapan to. Pakiusap pa nga ni Malia. Ganun ba? Ngumisi ang lalaki na nagpalakas ng kabog ng dibdib ni Malia para itong may pinaplanong hindi maganda. Inilapit nga ng lalaking customer ang bibig sa tenga ng dalaga at nagwika. Anito? Disama ka na lang sa akin mamaya pagkatapos ko rito. May alam akong motel malapit dito iha. Bastos! Singhal na nga ng dalaga at sa galit ay natuhod pa nga ito ang pagkalalaki ng customer. Sa lakas ng daing nito ay nakuha nga nun ang atensyon ng lahat ng kumakain. Minura nga si Malia ng customer sa sobrang galit at muntikan pang ang sampalin. Mabuti na nga lamang at may lalaking umawat kaya hindi natuloy. Ang kaguluhang yon ay nagpahinto nga sa ibang nagkakape. Lumapit kaagad ang manager at nag-usisa. Ano pong nangyayari rito? Magalang at mahinahong tanungan ng babaeng manager sa customer. Eto kasing waitress niyo eh. Tinuhod ba naman ako? Malia, bakit mo naman ginawa yun? Binastos po kasi niya ako, ma'am. Kahit na, hindi ba at palagi kong pinapaalala sa inyo that customer is always right? Sermon pa nga sa kanya ng manager na labis na nagpa-disappoint kay Malia. Pinagtanggol lang naman niya ang kanyang sarili. Buong akala niya ay kakampihan siya nito dahil babae rin ito pero taliwas nga doon ang nangyari. Pinigyan niya ang sariling maluha at matapang na tinignan nga ang manager. Customer is always right? Well, not this time, ma'am. Kasi binabastos niya ako. Sir, pasensya na po sa nangyari. Hindi na po mauulit. Saad lamang ng manager sa customer. Hindi makapaniwalang tinignan nga ni Malia ang manager. Ma'am, ako po yung binastos dito. Please, Malia, tumahimik ka na lang. Saad naman ni manager. Ano? We are really sorry for what happened, sir. Malia will apologize and take the consequences of this. No, hindi ako magsasorry. Mariing pagtutol naman ni Malia. Tinignan naman siya ng may pagbabanta ng manager. Malia, please, wag nang matigas ang ulo. Pero ma'am, magsasorry ka o sisisantehin na kita? Natawa nga ng pagakang dalaga
kasabay ng pagtulo ng luha nito. Sobrang disappointed nga siya sa pag-handle ng manager sa sitwasyon. "Well, ma'am manager, you don't need to fire me, pero I officially quit." Padabog nga ni hinubad nga ni Malia ang apron at ibinatungayan sa manager. "Victim blamer, enabler, you two are disgusting." Mariing sambit pa nga ni Malia bago tinalikuran ng mga to. "Ang kapal ng mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan. Tandaan mo, wala nang ibang trabaho ang tatanggap sa'yo." Galit na singhal nga ng manager na na-offend sa sinabi nga ni Malia. "Akala mo kung sino ka? Magkano lang naman ang sahod mo kung ikukumpara sa kinikita ko rito?" Gatong pa nga nito kaya napapihit paharap nga si Malia. Ano naman ang pake ko sa malaki mong sahod na hindi naman tumalab sa mukha mo?" Nagkaingay nga ang mga tao. Binubunga ang manager. "Oh, sasabihin ko na oo. Maliit ang sahod ko pero at least hindi kagaya mo. Kinulang na nga sa ganda, nuknukan pa ng kapangitan ng ugali. Well, your attitude suits you so well, ma'am manager." Sarkasikong sambit pa nga ni Malia bago tinangala nga ang lalaki kanina. "At ikaw sir, naway hindi maagnas yang ano mo." Ani nga ng dalaga bago nagmarcha palabas ng coffee shop. Napabuga na nga lamang si Malia ng hangin nang makalayo na nga sa establishmentong iyon. Dagdag stress nga sa kanya ang kawalan ng trabaho pero mas mabuti na nga rin yun kaysa manatili nga sa ganoong working environment. Ilang buwan na rin naman niyang pinagtitiisan ng ugali ng kanyang manager at ngayon nga ay naubos na nga ang natitirang pasensyang meron siya. Hindi pa nga niya alam kung saan na nga siya papasok ngayong nasisante. Ang tanging mahalaga lang ay ang makalayo na nga sa mga ganoong klase ng tao. "Lola, may pasalubong po ako." Magiliw na salubong nga ni Malia sa kanyang mahal na lola pagkapasok nga sa munti nilang tahanan. Nagmano ang dalaga at inabot nga ang dalang pasalubong. "Heto po lola, binilhan ko po kayo ng paborito niyong pansit, pampahaba ng buhay." "Ikaw talaga apo, nagabala ka pa. Kawaan ka ng Diyos, halika at ako'y saluhan mo rito." "Naku sa inyo na po lola, kumain na rin naman po ako eh." "Sigurado ka ba apo?" "Oo naman po. Sige, akyatan po ako muna para makapagbalik na." Bago umakyat ay dumaan na nga muna si Malia sa kusina upang uminom nga ng tubig. Chinek niya rin ang lagayan ng maintenance ng kanyang lola na diabetic nga at may high blood. Paubos na pala, sambit nga niya nang makitang kakaunti na nga yun. Huminga ng malalim bago umakyat nga sa taas. Batid niya sa sarili na kailangan na nga niyang makahanap ng bagong trabaho kaagad. Hindi siya pwedeng makabakante ng matagal lalo't siya lang ang inaasahan ng kanyang lola. Dalawa na nga lamang sila sa buhay at ang lola niyang nagsisilbing mundo niya ngayon. Kaya naman gagawin niyang lahat para rito. Kinabukasan ay kaagad na naghanap nga si Malia ng mapapasukang trabaho dahil undergraduate sa kolehiyo ay nahirapan nga siyang maghanap lalo't mataas nga ang standard sa Pilipinas pero mababa naman kung magpasahod. Kung qualified naman siya, ang problema ay walang bakante. Kailangan niya ng pera para sa maintenance ng kanyang lola. Kaya naman kahit anong trabaho ay handa nga niyang pasukin. Hanggang sa nauwi na nga si Malia sa pagtitinda ng gulay at prutas sa palengke. Hindi ganon kalaki ang sahod pero ayos na nga rin sa kanya. Wala silang pambili ng pagkain ng kanyang lola. Sa panahon din ngayon na mahirap nga ang buhay, ay hindi na nga pwedeng maging mapili kung gusto ngang mag-survive. Naging maayos naman ang unang linggo ng pagtatrabaho ni Malia roon. Hanggang isang araw ay may isang mamimili ang napadaan. Isang lalaking sobrang pamilyar sa kanya. Mukhang nagulat pa nga nang makita nga siya. "Hey, ikaw yung nasa coffee shop, hindi ba?" Tanong nga ng lalaki. Ito yung binatang nagtanggol sa kanya noong nangyari ang sagutan sa coffee shop nung nakaraang linggo. Nahihiya namang tumango si Malia. Ako nga." Napakamot pa nga ang dalaga sa batok. "Dito ka na pala nag-work. By the way, I'm Marvin and you?" Inabot nga ng binata ang kamay. "Malia. Wait, barista ka rin, di ba? I remembered ikaw ang nagtimpla ng kape. Binibili ko sa coffee shop dati." Oo. All around kasi kaming mga staff.
All around pero maliit ang sahod. You know what? I can offer you a job. Hindi hamak na mas malaki ang kikitain mo kumpara rito. Inilapit nga ni Malia ang muka upang mas marinig nga ang sinasabi nito. Trabaho? Ano namang klaseng trabaho, Sir Arvin? Well, nagustuhan kasi ng kaibigan ko yung kapeng ginawa mo. He's currently looking for an executive assistant. Medyo mapili kasi yun sa kape kaya naisip ko na sana ikaw na lang ang ipasok. Bakit ako? Hindi naman ako kape ah. Saad nga nito at natawa pa nga si Arvin. I mean, masarap kang magtimpla ng kape. And he likes your coffee. Try mo lang mag-apply. Baka pumasa ka sa standard niya. Bakit? Gaano ba kataas ang standard ng pinsan mo? Puno ng kuryosidad nga na tanong ng dalaga. Tumaas nga ang isang sulok ng labi ni Arvin. You will know once you're there. Hindi na nga pa si Malia nagsayang ng pagkakataon. Umabsent nga siya sa trabaho sa palengke upang mag-apply nga sa kumpanyang sinasabi nga ni Arvin. Kabado pa nga siya noong una dahil malaking kumpanya ang papasukan niya. Nangangamba nga siya dahil baka hindi nga siya tanggapin lalo't wala pa naman siyang karanasan sa pagiging assistant. Pero gaya nga ng sinabi ni Arvin, ang pagtitimpla niya ng kape ang habol nila sa kanya. Bukod pa roon ay lahat naman daw ng bagay ay napag-aaralan. Lahat natututunan. Tumayo na nga si Malia nang tawagin nga ng HR staff ang senyasang pumasok sa loob para sa final interview. Nasa second at last round na nga siya, kaya dalangin nga niya na sana matanggap nga siya. Good day, sir. Kabadong bati nga ng talaga sa lalaking nakatayo paharap sa glass wall. Matangkad dito at maganda ang tindigan. Sa labas pa lang ay naririnig na nga niya na magaspang daw ang ugali nito, kaya naman ngayon ay kabadong-kabado nga siya. Ako po yung mag-a-apply. Pumihit paharap sa kanyang lalaki at tinignan nga siya mula ulo hanggang paa. Malamig siya nitong tinignan na mas nagpakabanga kay Malia. Pinadala po ako ni Sir Arvin dito. Mag-apply daw po ako. Kabadong sambit nga ng dalaga. Natatakot nga sa aura ng binata. Humakbang ito palapit sa kanya. Sa ganoong distansya ay mas mababa na agad niyang angking kakasigan nito. Akala ko ba walang nilikhang perpekto ang Panginoon? Pero ano itong kaharap ko? Tanong pa nga ni Malia sa isipan. Namilog ang mga mata niya sa gulat nang yumuko ang binata at ilapit ang mukha sa kanya. Bakit po, sir? Nanginginig ang boses nitong tanong. Naingat nga na huwag magdikit ang labi nila. Pinakatitigan nga siyang mabuti nito at para siyang kandilang matutunaw sa paraan ng pagtingin nito. Masyadong gwapo ang lalaki at bukod pa roon ay napakabango rin nito, kaya naman gano'n na nga lamang ang bilis ng tibok ng puso ni Malia. Nakahinga lamang ng maluwag si Malia nang tumuwid nga ng tayo ang lalaki at naglakad na nga papunta sa likuran ng lamesa nito. Naupo roon ang prente ang binata habang pinaglalaroan nga ang fountain pen sa daliri. So you're Malia, ha? Why should I hire you? Tanong na nga ng lalaki. Magaling po ako magtimpla ng kape. Balita ko po kasi kay Sir Arvin na mahilig po kayo sa kape sa kamaarte. Hindi po pala. Napatakip nga ng bibig si Malia dahil sa gulat. Hindi niya lubos sa kalaya na masasabi niya ang bagay na yon. Sa harap pa mismo ng boss niya. Pinaningkitan nga siya ng gwapong CEO kaya kagad nga niyang binawi ito. Sorry, mapili po kayo sa kape. May specific na timpla kayong gusto and normal lang naman po yon. May kanya-kanya tayong preference at standard. Ako po kasi yung barista na nagtitimpla dati sa kape nyo. Sabi po ni Sir Arvin, nagustuhan niyo raw po yung timpla ko. Sariling formula ko po kasi yon kaya nung natanggal ako sa trabaho, wala na rin gumagawa nun. Nakabaling lang sa gilid ang CEO kaya tinawag na nga ni Malia ang atensyon nito. Sir Harvey? Yes, I remember that. Nagpabili nga ako once sa aking dating assistant pero wala na raw. Anyway, you can start today. Namilog ang mga mata ng dalaga sa sobrang tuwa. Hindi nga nito napigil ang emosyon at nayakap pa nga ang supladong CEO. Thank you so much, sir. Ani nga ng dalaga habang mahigpit na nakayakap nga ang binatang naninigas na nga sa kinuupuan. Miss, tawagan ni Harvey rito, napigil ang inis dahil hindi nito gustong niyayakap siya. Halos matunaw naman si Malia sa hiya
Nang mapagtanto ang ginawa niya, tumuwid nga siya ng tayo at hinarap ang CEO. Pasensya na po sir, natuwa lang po talaga ako. Nahihiya nga na saad ni Malia. Yung pwesto sa may pintuan ng magiging opisina mo. I will just call you if I need you. Iniwan na rin ng dati kong assistant ang schedule sa lamesang yon. Sa kumpanyang ito ayoko ng babagal-bagal, patamad-tamad at higit sa lahat patanga-tanga. Nagkakaintindihan pa tayo? Tumango lang naman si Malia at nagtungo na nga sa kanyang lamesa. Nang araw ngang yon ay opisyal na nga siyang naging executive assistant ng isang Harvey de la Fuente. Kilala ang mga de la Fuente sa industriya ng mga hotel and resort maliban sa high-end staycation at nagmamay-ari nga rin sila ng mga cruise ship sa iba't ibang parte nga ng Asia at Europa. Sa unang araw pa lamang ay nasungitan na nga kaagad si Malia ng kanyang boss. Hindi na naman yun nakakagulat para sa dalaga dahil aware naman siya sa pinasok niya. Kung kinakailangan makipagplastikan nga siya sa kanyang boss ay gagawin niya, wag lang ang matanggal sa trabaho. Mas kailangan niya ng pera para sa kanyang lola. Sir, ito pa po yung pipirma. Didn't I tell you that I don't have plans to sign that? Pagsusungit nga ng CEO kay Malia. Pasensya na po. Disregard that, miss. Masungit na saad nga ni Harvey habang ang mata naman ay nakatutok nga sa screen ng laptop. Anong oras ang next meeting ko? Your meeting will start in 15 minutes, sir. Okay. Yumuko lang si Malia at bumalik na nga rin sa kanyang lamesa. Kahit saan magpunta ang kanyang boss, ay nakasunod nga siya bilang parte ng kanyang trabaho. Hindi siya sanay sa ganito pero masaya naman siya dahil sa magandang pasahod. Bukod pa roon ay isang karangalan ng maging executive assistant ng CEO ng De La Fuente Empire. Yun na lang ang iniisip niya kaysa ang ma-stress pa nga siya sa trabaho at magpakaneka sa kasupladahan nga ng amo. What's this? Kunot noong tanong nga ni Harvey nang makita nga ang kapeng inihain nga sa kanya ng sekretarya. Sagot naman ni Malia, nilagyan ko po ng smiley yung foaming ng kape, sir. Palagi po kasi kayong nakasimangot eh. Baka nakalimutan niyo na po kung paano ngumiti. I mean, mas maganda po kapag nakangiti kayo kahit paminsan-minsan lang. Napatawa pa nga ito ng bahagya. Pero napailing lang si Harvey. Paano kung ayokong umiti? Malamig na tanong nga ng binata. Eh di hindi po. Malaki na naman kayo eh. Desisyon niya na po yan. Hindi ko naman po kayo pwedeng pilitin. Kinagat nga ni Malia ang labi nang sumimsim na nga ang kanyang Sir Harvey sa kapeng tinimpla niya. Panay ang dasal niya na sana ay magustuhan nga nitong timpla. Ito ang pinaka-rason kung bakit nga siya tinanggap sa trabahong ito kaya hindi siya pwedeng pumalpak sa bagay na yon. Talaga bang panunoorin mo lang ako, miss? Sorry po sir. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ni Malia roon. Dahil sa kinikita nga niya roon, ay nasustentuhan na nga niya ng mas maayos ang kanilang mahal na lola. Nakakapag-grocery na nga rin sila ng mas marami kumpara noon. Maganda ang pasahod kaya naman kahit masungit ang boss, ay go nga si Malia. Iisipin na nga lamang daw niya na at least gwapo ang kanyang pinagsisilbihan nang may pangpalubag loob man lang daw. Sir, hindi pa po ba kayo uuwi? Tanong nga ni Malia dahil tapos na nga ang working hours at madilim na nga rin sa labas. Pero abala pa rin ang boss niya sa pagpirma ng mga dokumento. Mauna ka na, Miss Sanchez. May tinatapos lang ako. Sige po sir. Una na po ka. Lumabas na nga si Malia at maingat na isinarado nga ang pinto. Madilim na nga sa labas nang makababa na nga siya ng kusali. Masyadong abala nga ang daan at wala sa kanyang pumaparang sasakyan. Naisipan nga niyang mag-train na nga lamang pauwi dahil mukhang masyadong busy nga ang kalsada ng mga sandaling yon. Nag-umpisa na nga si Maliang maglakad papunta sa train station. Nang marating na nga niya ang parte ng daan na wala masyadong tao ay mas nalakasan na nga niya ang paghimig upang libangin nga ang sarili. Medyo creepy kasi ang lugar dahil walang tao na makita. Shortcut ito papuntang train station kaya naisipan nga niyang dito na nga dumaan. Ngunit maling desisyon yata ang kanyang nagawa. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Malia nang may madaanan nga siyang mga lalaking nagiinuman. Diyos ko, gabayan niyo po ko. Panay nga ang dasal ni Malia habang papalapit na nga sa kinaroroonan ng mga to. Nagdarasal
na hindi siya pansinin ng mga tambay at makatawid nga siya ng matiwasay. Gustuhin man niyang bumalik ay hindi na nga pwede dahil masyado nang malayo ang kanyang lalakad. Maingat ang bawat hakbang niya, nagbabaka sakaling hindi na nga siya. Marinig mo ng mga ito pero bigo siya. Sad nga ng isang tambay, "Hoy miss, sandali lang." Nanigas nga si Malia. Sa kanatatayuan ang marinig ngayon. Gusto nga niyang tumakbo ng marinig nga ang yapak ng lalaking palapit ngunit hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa dahil sa takot. "Ang ganda mo naman, miss." Sad pa nga ng tambay. Ngumiti lang si Malia at pilit na tinatago nga ang kaba at pagkailang. Lumapit na nga rin ng isa pa nitong kasama at tinignan nga siya mula ulo hanggang paa. Sad naman ng isa pang tambay, "Ang ganda nga pre at ang kinis-kinis pa." "Ano ba?" Anas nga ni Malia nang haplusin nga ng lasing ang mukha niya. "Arte mo naman miss, pero mas gusto ko yung ganyang pakipot. 'Di ba mga pre? Gusto natin yung mga ganitong palaban." Tanong nga nito sa mga kasama nilang umiinom sa lamesa at nagsisang-ayunan naman ang mga ito. Nakakapanindig balahibo ang mga tawanan nila. Sinamantala nga ni Malia ang pagkakataong yon upang makatakas nga ng mabilis pero nahigit pabalik nga ng lasing na lalaki. Sad nga ng isang tambay, "Teka lang miss, saan ka naman pupunta?" "Uuwi na po ako." "Ito naman, nakikipagkaibigan lang naman kami sa iyo eh. Halika, sit-in ka muna sa amin, mag-enjoy tayo." Sad muli ng tambay, "Ayoko nga, uuwi na ako." Sabi nga ng dalaga na pilit kumakawala sa hawak ng dalawang lalaki. "Huwag nang pakipot te, makijoin ka na lang kasi sa amin." Sad pa nga ng tambay na isa. "Ayoko nga, bitawan niyo na nga ako." Mas naging agresibo na nga si Malia na makawala sa mga lalaking may hawak sa kanya. Ngunit ang mga ito naman ay hindi nagpatinag. Kinikilabutan nga siya sa tawanan ng mga ito. Panay nga ang dasal niya na sana ay may napadaan nga sa tahimik ng kalsadang yon at tulungan siya. Hindi naman siya nabigo dahil tinugunan agad ng Diyos ang kanyang panalangin. Napapitlag pa nga ang dalaga na may kasamang tili nang makarinig nga ng putok ng baril. Mabilis naman na nagpulasan nga ang mga nagiinom sa kanto. Lumapit nga si Malia sa dalawang lalaking nagpaputok kanina. Dahil sa suot ng mga ito ay masasabi nga niyang bodyguard ito nang sino mang nakasakay sa itim na sasakyang huminto sa kanya. Sad nga ng bodyguard, "Sumabay na raw po kayo sa amin, ma'am." Kahit may pangamba at hindi sigurado kung tama ba na sumama sa hindi kakalala, sumunod na nga lang din sa Malia. Ang tanging nais niya lang sa mga sandaling yun ay ang makalayo sa lugar na yon. Binuksan nga ng lalaki ang pinto sa backseat at laking gulat niya nang makita kung sinong nakaupo roon. "Sir Harvey?" Windang nga na bulalas ng dalaga. "Hindi tayo makakaalis kung tutunganga ka lang dyan." Pumasok na nga si Malia kaagad at isinara na nga ng tauhan ni Harvey ang pinto. Ilang saglit pa ay naramdaman na nga ni Malia na umusad ang sasakyan. "Sir Harvey, salamat po ah. Hindi ko na po talaga alam kung anong mangyayari kung sakaling hindi po kayo dumating kanina. Next time, huwag ka nang maglalakad ng mag-isa ng 10 oras ng gabi. Lalo kung ganito na mag-isa ka. Iba na ang panahon ngayon. Naglipa na ang masasamang tao. Ayokong maglibing ng empleyado." "Grabe ka naman, sir. Patay agad." "Yes, baka kung hindi kami dumating, hindi ka na makapasok bukas. Tapos mapapanood ka na lamang namin sa balita na palutang-lutang sa ilog." Sermon pa nga nito sa dalaga. Imbes na mainis, dahil pinapagalitan nga ay napangiti na nga lamang si Malia. "Hey, what's with that smile, miss?" Salubong nga ang kilay na tanong nga ng binata. "Si sir, concerned sa akin. Ayaw akong mawala." "Of course, ang dami mong trabahong maiiwan kapag nawala ka. Ayoko nang humanap ng bagong assistant. At ayoko na rin na may iba pang magtimpe ng kape ko. Yung paborito kong kape." "Naku sir, kahit wala na ako at kapiling na si San Pedro, pagtitimpla pa rin kita ng kape. Tapos kapag hindi mo ininom at nagreklamo ka, alam mo ba kung anong gagawin ko?" "Ano?" Kunot noong tanong nga ni Harvey. Inilapit nga ni Malia ang muka sa binata at pinakatitigan nga itong mabuti. "Susunduin kita." Tumaas nga ang isang sulok ng labi ni Harvey.
Palihim nga itong natatawa sa mga pinagsasasabi ng dalaga. Ayaw niya sa mga maiingay kaya nagtataka siya kung bakit hindi yata siya nabibwisit dito ngayon. Ang daming dada ni Malia. Nagkwento pa nga ito ng talambuhay nito at kung ano-ano pa. Ay sorry sir, masyado po yata ako madaldal. Masungit na pag-respond nga ng binata. Medyo napahiya roon ng dalaga pero hindi na nga nito iyon, dinamdam pa. Sanay na naman siya sa kasungitan at pambabara ng kanyang Sir Harvey. Dito na po yung bahay namin. Salamat po ulit sa tulong kanina. Kuya, thank you. Baling pa nga ni Malia sa dalawang nasa unahan na bumaba upang iligtas nga siya kanina. Sir, una na po ako. Ingat po kayo. Bumaba na nga si Malia. Diyos ko, apo. Mabuti naman at nakauwi ka na. Kanina pa ako alalang-alala sa'yo. Ani nga ng matanda na kanina pa pala naghihintay sa may labas. Maaga pa naman po, Lola. 7:00 pa lang po. Iba kasi ang kutob ko. Parang may nangyaring hindi maganda, apo. Ay, may nangyari nga po. May mga tarantado po dun sa kanto eh. Pero wag po kayong mag-alala. Safe naman po ako, Lola. Buti na lang dumating sila. Nilingon nga ni Malia ang sasakyan. Sakto namang nahuli nga niyang nakatingin ang kanyang sir mula sa nakababang bintana sa gilid nito. Mabilis namang nag-iwas si Harvey ng tingin. Hay nako, dapat natin silang pasalamatan. Ay nako, Lola. Napangiti nga si Malia at napangibit nga nang hindi na nga nito napigilan pang matanda na lumapit nga sa kanyang masungit na boss. Kabado nga si Malia na inabangan ng mga mangyayari. Nagulat pa nga siya nang bumaba ang kanyang Sir Harvey upang mas makausap nga ng mas maayos ang kanyang lola. Ikaw pala, iho. Salamat sa pagligtas sa apo ko, ha? Saka sa paghatid na rin. Walang anuman po. Magalang na tugon nga ng binata. Bakit ang lambing yata ng boses niya ngayon? Sa isip-isip nga ni Malia. Habang pinapanood nga ang dalawa na mag-usap. Okay na rin, at least marunong siyang gumalang sa matanda. Sir, naubusan po tayo ng gas. Sad nga ng bodyguard pagbababa. May madaraan na naman siguro dyan, magpapagas na lang. Hindi rin ho kaya sir eh, may tama rin po yung gulong kaya pala hindi maganda ang takbo kanina. Singit naman ang lalaking nag-check ng gulong. Kailangan madala sa kasa ito, sir. Bilhin na lang po muna kami ng gas sir, maghahanap kami ng gasolinahan. Sige, mag-ingat kayo. Pinanood lang ni Harvey ang dalawa habang papalayo. Total, hihintayin mo pa naman sila, mabuti pa kaya. Pumasok ka na muna sa loob, iho, nang makaupo. Malamig din kasi rito sa labas, baka magkasakit ka pa. Sige po, ngumiti ang binata nang may paggalang. Pumasok nga sila sa loob at sa sofa doon na upo ang binata. Medyo may kalumaan na nga ang upuan kaya nakaramdam nga ng hiya si Malia. Mabuti na lang at hindi ito nagreklamo. Wala rin naman itong karapatang magreklamo dahil nasa ibang bahay nga siya. Marunong din naman siyang ilugar ang kaartehan niya sa mga bagay-bagay. Pagpasensyahan mo na itong bahay namin. Saad nga ng lola ni Malia. Naku, wala po yun. Magalang naman na saad ni Harvey. Naku, umuulan pa nga. Tumayo saglit ang matanda upang isara nga ang bintana. Malakas na nga ang buhos ng ulan sa labas. Iha, mabuti pa ipagtimpla mo ng kape itong si... Ano na nga bang pangalan mo ulit, iho? Harvey Paula. Apo, ipagtimpla mo si Sir Harvey ng kape. Harvey na lang, Paula. O, mabait at magalang naman pala tong si Harvey, apo. Ano yung sinasabi mo na suplado at magaspang ang gugali? Namilog tuloy ang mata ni Malia sa narinig. Lola, bakit mo po sinabi? Ay, pasensya na, apo. Sambit nga ng matanda ng ma-realize ngayon. Napatakip pa nga ito ng bibig at natatawang umexit. Pumasok na nga ito sa kwarto kaya mas naging awkward para kay Malia. Alam niyang mabait lang ang amo niya dahil nasa bahay nga nila at kaharap nga ang kanyang lola. Kaya naman hindi na nga siya magugulat pa kung bukas makalawa ay susungitan na naman siya nito. Nang matimpla nga ang kape ay inihain na nga ni Malia yon sa boss nitong nasa sala. Coffee sir. Walang imik na hinawakan naman ni Harvey ang tangkay ng tasa at sumimsim doon. Si Malia naman ay pinapanood lang ang binata. Hindi naman niya siguro narinig. Ani nga ng dalaga sa isipan. Impisin ko lang po yung mga ginamit ko sa kusina.
Tumalikod na nga si Malia, takmang pahakbang na nga nang biglang magsalita ang lalaking nagkakape. Magaspang pala ang ugali wika nga ng binata na nagpahinto nga kay Malia sa paghakbang. Nahiya tuloy siya. Tumakbo si Malia patungong kusina, pagkasabi nun at nagtago nga roon. Hiyang-hiyanan nalaman nga ng kanyang Sir Harvey ang pinagsasasabi niya patungkol dito. Inalok na nga rin ng matanda si Harvey na sabayan nga sila sa hapunan. Pinaunla ka naman ng binata ang imbitasyon na yun. Natutuwa nga si Malia na kahit masungit ang kanyang amo sa opisina, ay marunong naman itong makibagay. Matapos kumain ay dinala na nga ni Malia ang mga plato sa lababo upang hugasan nga at mula sa kanyang pwesto ay tanaw nga niya ang dalawa na nagkukwentuhan sa sala. Tapos na nga silang kumain lahat-lahat pero patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan. What? Hindi na kayo makakabalik ngayong gabi? I understand. Sige, ingat kayo. Narinig nga niyang sambit ng kanyang Sir Harvey sa kausap nga nito sa telepono. Narinig pa nga niyang napamura ng mahina ang kanyang boss na nai-stress na nga sa mga nangyayari. Hindi ka na masusundo? Tanong nga ni Malia rito. Yes, stranded daw sila dahil sa lakas ng ulan. Sarado na rin daw ang mga repair shops na malapit sa area. Nagsara raw ng maaga dahil sa sama ng panahon. Naku, mabuti pa siguro iho, dito ka na matulog. Napangiti nga si Malia dahil sa kabutihan ng puso ng kanyang lola. Hindi po ba nakakahiya, lola? Ano ka ba? Welcome na welcome ka rito, iho. Saka ang lakas ng ulan, Kaya, hala dito ka na. Oo nga, sir. Ang lakas po ng ulan sa labas. Wala ka rin naman pong sasakyan kung gusto mo mag-hotel. Doon ka na muna matulog sa kwarto ni Malia. Tabi tayo la? Maagap na tanong naman ni Malia sa kanyang lola. Hindi, doon ka sa kwarto mo. Nanlaki ang mga mata ni Malia nang mapagtanto ang sinasabi ng kanyang lola. Alam mo naman na ayoko nang may kasama sa kwarto dahil ako'y matanda na, hindi ba? Kaya hala, doon ka na muna. At doon mo na rin patulugin ang iyong sir. Lumalalim na ang gabi. Sige, ako'y magpapahinga na. Lola naman, talagang pagsasamahin niyo po kami sa iisang kwarto? Pabulong nga na pagtutol nga ni Malia sa matanda. Abais, ano naman kung magkasama kayo sa isang kwarto? May mali siya ba? Wala naman iho, hindi ba? Halos lamunan na nga si Malia ng sahig dahil sa hiya. Tuluyan na ngang pumasok ang kanyang lola sa kwarto nito, kaya silang dalawa na nga lamang ang naiwan. Ang awkward tuloy lalo. Talagang tinanong pa siya ni lola. Magtol nga ni Malia, kung hindi ka komportable dito na lang ako sa sofa sa sala. Hindi. Hindi kami ganon tumanggap ng bisita. Doon ka na lang sa kwarto at dito na lang ako. Sigurado ka? Bahay niyo to, kaya kahit ako ang boss mo, ikaw pa rin ang masusunod. Oo naman. Pumasok na nga sila sa kwarto. Dali-dali namang inimpis ni Malia ang mga damit niyang nagkalat sa kama at pinagpagpa nga ang higaan. Naku, pasensya ka na kung magulo Nagmamadali kasi ako kanina kasi malilate na ako sa trabaho. O higa ka na, gamitin mo na tong kama ko. Bagong palit ko naman kagabi tong matres at punda ng unan. Nang biglang, what about this? Tanong nga ni Harvey. Napalingon nga sa kanya si Malia at nakita nga niya na hawak-hawak na nga nito ang kanyang panty na ang disenyo pa nga ay Dora-Dora at boots. Namilog nga ang mata ng babae at tila naging malakamatis nga ang kanyang mga pisngi dahil sa sobrang hiya. Kinuha nga niya ito, hinablot nga niya sa sobrang hiya. Ano ka ba, sir? Bakit mo naman hinahawakan ang panty ko? Saad pa nga nito. Napangisipa nga si Harvey at napatawa nga ng bahagya pero hindi niya ipinahalata sa babae. How about you? San ka matutulog? Sa sahig na lang. No, hindi ako papayag sa ganun. Masyadong malamig ngayon para sa sahig. At saka kung sa labas ka, malamig din. Dahil papag lang naman ang upuan doon. Isa pa, kwarto mo to. Ikaw ang dapat komportable, ako na lang sa sahig. Ano ikaw na sa sahig? Ang lamig-lamig kaya. Saka anong ako, ikaw dapat ang nandito kasi bisita ka. Fine, why not magtabi na lang tayo? As if namang may mangyayari, hindi pa? Nanlaki nga ang mata ni Malia sa gulat. Natulala pa nga ito dahil sa kaberdehang pumapasok sa kanyang utak. Malia, tabi sir? Arte ka pa ba? Nahiga na nga lamang si Harvey at tumagilid nga nang higa patalikod sa kanya.
Kagat labing dahan-dahang nahiga na nga rin si Malia. Kwarto mo to, Malia, kaya hindi ka dapat mahiya na nakahiga ka rito, sambit nga ni Malia sa isipan. Nakapagbilang na nga si Malia ng 1,000 bibe, ngunit hindi pa nga rin siya dinadalaw ng antok. Malalim na nga ang gabi pero gising na gising pa nga rin ang diwa niya. Tulog na kaya siya? Pumihit nga ito paharap kay Harvey upang tignan nga kung tulog na ba ito. Ngunit laking gulat nga niya nang mapagtantong nakatagilid na nga nang higa paharap sa kanyang binata. Muntikan pa nga siyang mapasigaw dahil sa gulat. Sir, hindi ka rin po ba makatulog? Ikaw rin ba? Opo, awkward nga na sagot ng dalaga. Gusto na nga niyang tumalikod dahil sa hiya pero hindi naman niya maiwasang hindi titigan ang napakagwapong muka ng kanyang amo. May lahing Russian si Harvey at kulay berde rin ang mga mata nito. Hindi tuloy mapigilan ni Malia na titigan nga iyon nang mabuti sa ganoong distansya. Baka matunaw na ako niyan. Wika nga ng binata kaya mabilis na tumagilid nga si Malia nang higa patalikod dito. Inaway pa nga ni Malia ang sarili habang nakatalikod nga kay Harvey. Malia, mahinang pagtawag nga nito muli sa kanya. Pumihit paharap ang dalaga at sa pagharap nga nito ay ikinulong nga ng kanyang Sir Harvey ang mukha niya sa mga palad nito. Nanlaki ang mga mata ni Malia nang maramdaman nga ang labi ng kanyang boss. Makaraan ng ilang sandali ay pumikit na nga rin si Malia at dinama nga ang malalambot na labing sumusuyo nga sa kanya. At nang gabi ngang yun ay may naganap na nga sa pagitan nila. Kinabukasan, Malia, gising ka na ba? Saan mo ga nilagay ang aking pitaka? Napabalikwas nga ng bangon si Malia nang marinig nga ang mga katok at boses ng kanyang lola Trinidad. Oh my God! Mahina nga nitong bulalas nang mapagtanto ang sitwasyon sa kanyang kwarto. Nakadapa nga sa tabi niya si Harvey at nakasubsob sa unan. Hanggang kalahati lang ang katawan nito, ang takip ng kumot kaya kita nga ang magandang likod nito. Nag-init nga ang magkabilang pisngi ni Malia. Nang maalala kung paano nga nila pinainit ang malamig na gabi. Malia, apo, pag-uulit nga ng kanyang lola. Tarantang ginising nga ni Malia ang lalaking nakikinig nga kagabi. Tumihaya nga si Harvey at nagmulat. Bumungad kay Malia. Ang magandang mata nito pero wala roon ngayon ang atensyon niya. What? Inaantok nga na tanong ng binata. Hey, untag pa nga nito. Sa dalaga dahil natulala nga ito sa morning voice nga nitong napakagwapo. Ipinilig nga ni Malia ang ulo habang mabilis na inaayos nga ang buhok na magulo. Nasa labas si Lola, kaya bilisan mo nang magbihis. Bumangon na nga si Harvey at naupo na nga sa gilid ng kama upang suotin ang t-shirt na pinahiram nga ni Lola Trinidad kagabi. Napatingala nga si Malia rito nang tumayo ito upang magsuot nga ng short. Nalaglag pa nga ang panga ng dalaga nang mahulog ang kumot at bumungad nga sa kanya ang kanyang sir na naka-boxer shorts. Napatitig pa nga siya sa umbok noon at napalunok. Grabe, kinaya ko. Proud nga nasambit ni Malia sa sarili. What? Kunot noong tanong naman ni Harvey at mabilis namang ipinilig nga ni Malia ang ulo. Apo. Sandali lang po la, pasensya na po sagot nga ni Malia sa kanyang lola na inaantok nga ang boses upang kunwari ay kagigising lamang. Tinulungan nga siya ni Harvey na ayusin ang nagulong higaan kagabi. Mabuti na lamang at binihisan na nga siya nito pagkatapos sila kagabi kaya hindi na nga siya nataranta pa sa pagbibihis. Pagbukas nga ng pinto ay bumungad nga sa kanila si Lola Trinidad. Naku, pasensya ka na iho, kung pati ikaw ay nagising, hindi ko kasi mahagilap ang pitaka ko. Naku, wala po yun Lola. Naku ay mabuti pa, magkape ka na. May naglako ng pandesal kanina kaya bumili ako. Nandun pa nga sa labas at naghahantay ng bayad. Kumakain ka ba nun iho? Oo naman po. La, kunin ko lang po ang pitaka niyo Paalam nga ni Malia sa matanda. Napapunta nga sa kusina at bising-busy nga sa pakikipagkwentuhan kay Harvey. Pumasok nga siya sa kwarto ng kanyang lola upang kunin nga ang pitaka. Natagpuan niya yon sa pinakailalim ng drawer ng luma nga nilang aparador. Sad nga ni Malia, si Lola talaga, hindi naghahanap ng maayos. Tumayo na nga siya at sakto namang natapat na nga siya sa salamin ng aparador ng kanyang Lola Trinidad.
Habang tinititigan nga niya, ang sarili ay rumagasa na nga sa kanyang alaala kung gaano kainit ang tagpong naganap kagabi. Namula ang mukha niya nang maalala yon. Malia, nasan ka na? Tawag nga ng matanda sa dalaga. Nandiyan na po. Habang nagkakape sila sa lamesa, ay ramdam nila ang awkwardness sa pagitan nila. Pareho nga silang aware sa naganap kagabi. Wala silang relasyon kaya naman nahihiya nga si Malia. Baka isipin ng amo niya na madali nga siyang makuha. Pero hindi naman siguro ito ganoon mag-iisip. Hindi nga alam ni Malia kung paano sila nauwi sa ganoon. Basta ang alam niya, may nararamdaman naman siyang kung ano habang ginagawa nila yon. Masyado yata siyang nadala sa galing nitong humalik. Apo, ayos ka lang ba? Kanina ka ba tulala ah? Tanong nga ni Lola. Nakakatulala po talaga ang pagkakape. Natawa pa nga ito ng bagya. Teka, may suman pa yata sa ref. Sandali lang at kukunin ko ng maisabay na nga natin sa kape. Tumayo na nga ang matanda at nagtungo roon. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Magkaharap lang sila sa lamesa pero hindi man lamang nila magawang tignan ng isa't isa. Alam nga niyang hindi lang siya ang nakakaramdam noon, kundi pati na nga rin ang lalaking kaharap niya ngayon. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, ay dumating na nga ang mga sundo ni Sir Harvey. Lumabas nga si Malia upang ihatid ito. Nandoon na nga rin pala ang maghahatak noon para madala nga sa talyer. Sad nga ng isang bodyguard. Pasensya na ma'am kung ngayon lang. Paghingi ng paumanhin nga. Naku, wala po yun. Naintindihan namin. Pinagbuksan na nga si Harvey ng pinto ng van. Nakatayo lang naman si Malia at pinanunood nga ito sa pagpasok. Ngunit bago pa man makasampa ay biglang huminto si Harvey at nilingon nga siya. Kumunot ang noo ni Malia. Nagtataka kung bakit nga ito natigilan. Salamat. Sambit nga nito bago tuluyang sumampa sa sasakyan. Kumaway lang si Malia sa papalayong van. Natawa nga siya ng mahina ng tuluyan na nga maglaho sa paningin niya. Saan ba siya nagpapasalamat? Sa pagpapatuloy namin o sa... Nag-init tuloy bigla ang kanyang pisngi. Hays, wag mo nang isipin yun, Malia. Sad niya sa kanyang sarili. Wag isipin ng ano? Nakangiting tanungan ni Lola Trinidad. Wala pula. Hindi naman po importante. Tara na po sa loob. Inakbayan na nga nito ang matanda at iginaya na nga papasok sa loob. Sir, ito pa po yung ibang papers. Inalapag na nga ni Malia yon sa lamesa ng kanyang sir na seryosong nagtatrabaho. Remind ko lang po sir, na mamayang 2 p.m. po ang sked ng meeting niyo with our new investors. Napahanda ko na rin po ang conference room para ready na lahat mamaya. Okay na rin po yung presentation and we still have 1 hour to prepare po. Good. Balik trabaho na nga si Malia at balik din sila sa dati ng kanyang Sir Harvey. Ang nagbago lang ay kahit papaano ay nabawasan na nga ang kasungitan nito, ngunit walang kahit anong espesyal na pagtrato. Hindi na naman yun ininda ni Malia dahil alam niyang professional lang talaga ang kanyang sir at nasa workplace nga sila. Ngunit nang lumipas nga malinggo ay unti-unti na nga niyang tinanggap na baka wala lang dito ang nangyari sa kanila ng gabing yun. Isang gabi na imbatahan nga ang mga empleyado ng kumpanya para sa isang party at kasama nga siya sa mga naimbitahang pumunta. Assistant nga siya ni Sir Harvey kaya kailangan present siya. Hindi naman siya ng problema sa susuotin dahil pagkapasok pa nga lamang niya sa trabaho ng umaga na yon ay may inihain na nga ito sa harap niyang malaking kahon. Isang silver high-slit gown. Sobrang eleganteng tignan nun na nagpalutang nga sa ganda niya. Grabe ang lakas makasosyal dito. Ang dami pang pagkain na sinerve ng hotel. Naku, madadagdagan na naman ang timbang ko nito. Sabi ko magda-diet na ako pero bukas na lang siguro. Bumungis-ngis pa nga ang katrabaho niyang si Lisa. Ikaw te, kumain ka ng kumain. Minsan lang ito, ano ka ba? Pinagsandok pa nga siya nito ng liempo. Ngumiti lang si Malia at nagpasalamat. Maganda naman ang venue at masasarap ang mga pagkain pero hindi niya alam kung bakit hindi nga siya mapakali. Good evening, ladies and gentlemen. Bati nga ng host ng event kaya napatingin lahat sa stage kung saan nakatutok ang spotlight.
Let us call on stage chairman De La Fuente for his announcement. Umakyat ang lalaking may edad na nga sa ibabaw ng entablado. Nagpalakpakan ng mga tao. At saad nga nito, I would like to thank everyone for joining us tonight. We are here to celebrate the successful merger of two companies. And I would also like to use this opportunity to announce the engagement of my son Harvey and his fiancée Dea. Nanginig ang mga mata ni Malia habang pinanunood nga si Harvey na umakyat ng stage habang ang iba ay nagpapalakpakan. Siya naman ay tulala lang at naninikip ang dibdib. Grabe, ikakasal na pala si Sir Harvey. Kinikilig pa nga nasambit ng katabi nga niyang si Lisa. Ang ganda nung mapapangasawa niya. Halatang laki sa mayamang pamilya. Bagay na bagay sila, diba? Siko pa nga sa kanya nito. Pilit nang umiti na nga lamang si Malia. Ha? Oo. Ibinalik niya ang atensyon sa stage kung nasaan si Harvey. Nakalingkis dito ang babae at mukhang ang saya-saya. Ang ganda niya, bagay nga sila. Pinagmasdan nga niya si Harvey na seryoso lang na nakatayo roon. Hindi man lang niya ako magawang tignan. Pero sino ba ako? Wala akong karapatang mag-inerte o magselos dito. Sa isip-isip nga niya. Be, may sinasabi ka? Para kasing may binubulong ka eh. Sabi pa nga ni Lisa na panay ang kain ng manok. O, saan ka pupunta? Tapos ka na kumain? Sa powder room lang. Sad naman ni Malia. Nagmadali na nga siyang umalis sa silid na yon. Malawak at mataas naman ang kisame ng event hall pero pakaramdam niya ay nasusuffocate pa nga rin siya. Pinili niyang lumayo sa lugar na yon hanggat maaga dahil baka hindi na nga niya mapigilan pa ang pagkawala ng emosyong kanina pa niya pinipigilan. Pagkaharap nga niya sa salamin ay doon bumuhos ang kanyang mga luha na sumisigaw ng sakit na kanyang nararamdaman. Umuwi si Malia kahit hindi pa nga tapos ang party. Hindi niya in-expect na mararamdaman niya yon dahil hindi pa naman niya alam na may nararamdaman na pala siya para sa boss niya. Ngunit ngayong gabi ay nakumpirma niya yon sa mali nga lang na pagkakataon at ngayong alam na nga niyang ikakasal na pala ito ay wala na nga ring lugar ang nararamdaman niya at kailangan na nga niyang kalimutan ito. Mabuti na nga lamang at tulog na nga ang kanyang lola nang makauwi nga siya. Hindi siya nahuling palihim na umiiyak. Nang sumunod na mga araw ay hindi pumasok si Malia. Pinalabas na nga lang niya na masama ang kanyang pakiramdam. Masama naman talaga dahil yun sa kaiiyak niya nitong mga nakaraan. Kailangan ng lola niya ng bagong gamot kaya nagtungo muna siya sa center upang kumuha ng libreng gamot. Palabas na nga sana siya ng center upang pumunta naman sa butika upang bumili ng gamot na wala sa center nang bigla siyang mahilo at mapaupo. Mabilis naman siyang sinaklolohan ng mga nakakita. Nang magising ay natagpuan na nga lamang niya ang kanyang sarili sa kama ng center. Iginala nga niyang mata sa paligid at nakita nga ang doktor na naka-assign doon na may inaayos. Sad nga ng dok, naku mabuti naman at gising ka na. Ano po nangyari? Nagtatakang tanong ni Malia. Nahilo ka at nawala ng malay. But don't worry, normal lang naman yan sa mga nagbubuntis. Mas mag-ingat ka na lang o tayo sa mga susunod. Buntis? Oo, you're 5 weeks pregnant. Hindi mo ba alam yun? Hindi po. Unti-unti na nga lamang namuo ang takot sa dibdib niya dahil unti-unti na nga ring nagsisink in sa kanya ang sinabi nito. Akala niya ay stress lang siya sa mga nangyayari kaya sumasama ang kanyang pakiramdam. Sintomas na pala ng pagbubuntis. Okay lang yon. At least ngayon alam mo na. Mas makakapag-ingat ka na. Anyway, congrats iha. Ngumiti nga si Malia at nagpasalamat kahit puno ng takot. Wala sa sariling naglakad nga siya palabas ng center. Ngayong buntis na siya, ano nang mangyayari? Ang daming tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Mga bagay na hanggang sa pag-uwi at pagtulog ay ginugulo nga siya. Gustuhin man niyang sabihin sa ama ng bata pero para saan pa? Ikakasal na ito at malaking gulo lang kapag nalaman ng iba na naanakan nga siya nito. Sa huli ay pinili na nga lamang ni Malia na mag-resign sa trabaho. Nakakunot noong tanong nga ni Harvey, resignation? Matapos nga nitong makita
ang laman ng folder na iniabot nga ng babae. Bakit? Hindi ba sapat ang sahod at benepisyong binibigay ng kumpanya? Huminga si Malia at naghanap nga ng isasagot. Hindi naman po sa ganun. Tumatanda na po kasi ang lola ko. Mas nakaka-stress para sa kanya ang magulo at maingay na paligid. Sabi ng doktor niya, mas makabubuti sa kanya ang tumira sa probinsya. At least doon tahimik at makakalanghap nga siya ng sariwang hangin. Are you sure? Oo naman po. Sobrang grateful ko po sa oportunidad na binigay niyo ng kumpanya. But I think it's time para mag-give in na po ako para sa iba at pagbigyan ng hiling ng aking lola. Hindi ko na ba mababago ang isip mo, Miss Sanchez? Malungkot nang umiti nga ang dalaga. Pigil nga ang pagkawala ng luha. Hindi na po. Fine. Kinuha nga ni Harvey ang ballpen at pinirmahan na nga ang resignation letter. Thank you for working with me, Miss Sanchez. Saad nga nito pero parang may kurot nga siyang nararamdaman. Nakangiting yumuko nga si Malia sa huling pagkakataon bago nagmarcha palabas ng opisina habang papalayo ay pasikip nga rin. Nang pasikip ang dibdib niya, kumawala ang mga luha habang siya naglalakad. Ang lumayo ang mas makabubuting gawin niya. Ayaw naman niyang lumaki ang anak niya, nakilala nga ng ama pero anak sa labas naman kung tignan ng mga tao. Mas gusto nga niya ang payapang buhay para dito. Makalipas nga ang 6 na taon, napamura nga si Harvey nang makita ang kanyang puting Fortuner na puro drawing. Ginuhitan nga yon ng kung ano-ano gamit ng crayons. Base nga sa mga drawings na nakalagay doon, masasabi nga niyang bata ang gumawa dahil sa bilog-bilog, guras, araw, bulaklak at kung ano-ano pang nakadrawing doon. Pinalinis lang yon ni Harvey dahil wala naman siyang ibang choice. Ngunit ng mga sumunod na araw ay gano'n na naman ang nangyari. Hanggang isang araw ay may naaktuhan nga siyang 2 batang nagdodrawing doon. Sabi nga ng isang bata, "Razen, tignan mo ang ganda ng drawing kong puno oh." Saad nga nito sa isang bata, "Mas maganda yung akin, may bunga pa nga eh." Sagot naman ni Razen. Rinig na rinig nga ni Harvey ang usapan ng 2 cute na batang lalaki habang papalapit siya. "Hey you two, what are you doing in my car?" Saad nga nito nang makita ngang nagdodrawing ang sa tingin niya ay kambal sa kanyang puting Fortuner. "Ang pangit po ng kotse mo, Manong. Kaya pinaganda po namin ng kambal ko. Ayos po ba yung drawing namin?" What? Lumabas pa nga ang ugat ni Harvey sa noo dahil sa pagpipigil nga ng galit. Napakurap nga siya sandali nang makita nga ang berdeng mata ng mga bata. "Mas maganda na, diba?" Tanong pa nga ng isa sa mga kambal. Huminga si Harvey nang malalim at napasabunot na nga lamang sa sarili. Pilit sinusubukang kumalma dahil hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganito. "Kids, come here." Lumuhod nga ito at hinawakan sa braso ang mga bata upang makausap ng maayos. "Hindi niyo dapat ginagawa yan, okay? Hindi kayo dapat nagdodrawing sa kotse." "But our mommy told us that our art is good." Sagot nga ng batang si Russell. "Oo nga po, wala ka sigurong sense of art." Sagot pa nga nito. "Isahan mo pang bata, kakukutusan na talaga kita." Tinignan nga ni Harvey ang 2 bata. "Huwag niyo nang uulitin to, okay? Nakakailang palinis na ako ng kotse dahil ginagawa niyong canvas ang sasakyan ko. Nasaan ba ang mga magulang niyo, ha? At pinapabayaan kayo." "Si Mommy!" Napatayo nga si Harvey at napalingon nga sa direksyong tinitignan ng mga bata. Kaagad na tumakbo nga si Russell upang yumakap sa ina. Parang huminto naman ang pagtakbo ng oras para kay Harvey nang makita niya ang dating assistant, ang babaeng 6 na taon na nga niyang hinahanap. Lumakas ang kabog ng dibdib niya nang maisip ang isang bagay, ang isang posibilidad. "Anak? May anak siya?" Tanong nga ni Harvey sa isipan habang nakatitig nga kay Malia, na halatang nagulat nga rin na nagkaharap nga sila ngayon. "Yan po ang mami namin. Tapos yung daddy naman po namin nasa impyerno na, sir." Napaiwas nga ng tingin si Malia dahil sa sinabi ng anak. Hiyang-hiya ito sa binata. Tumaas nga na naman ang isang kilay ni Harvey dahil sa sinabi ng pilyong bata. Hinugot nga ni Malia ang natitirang lakas upang magsalita.
Pasensya na po, sir. Alis na po kami ha. Hinawakan na nga ni Malia sa tigkabilang kamay ang dalawang bata. Tara na mga anak, paalis na nga sana siya. Akay ang kambal nang biglang magtanong nga si Harvey, dahilan upang mapatigil siya. Who's the father? Humugot nga si Malia ng hangin bago nagsalita. Hindi mo na ako empleyado, sir. Hindi ko obligasyong sagutin ang tanong mo. Lumapit nga si Harvey at humarang. Mahirap ba ang tanong ko, Miss Sanchez? Bakit hindi mo na lang kaya sagutin ng diretsyo? Nag-iwas nga ng tingin sa Malia at napalunok pa nga. Hindi naman nakaligtas ang reaksyon niyang yun kay Harvey na mas nagpadagdag pa nga sa duda ng lalaking kaharap. Sad pa nga ni Russell? Mommy? Do you know him po? Malambing nga na tanong ni Russell. Daddy? Napalingon silang lahat sa batang babaeng tumawag. Tumakbo ito palapit kay Harvey at nagpakarga. Agad naman itong binuhat ni Harvey. Tara na mga anak, uwi na tayo. Sinamantala nga ni Malia ang pagkakataong yun upang makaalis. Ngayong nakita na nga nito at ang kambal. Alam niyang iniisip na nga nito ngayon ang mga posibilidad. Natatakot nga siya na baka kunin na nga sa kanya ang mga bata kapag nagkataon. Sa nakalipas na 6 na taon ay wala na nga siyang naging balita pa rito. Pinili niyang putulin lahat ng koneksyon na mag-uugnay sa kanila upang tuluyang makamove on. Pero nakausad na nga ba talaga siya? Yun din ang madalas niyang itanong sa sarili. Saad nga ni Malia, may anak na pala siya. Wala akong anak. Napapitlag nga si Malia sa gulat nang marinig nga ang pamilyar na boses. Hindi nga siya nagkamali. Nandito ang lalaking iniisip niya kanina at nakaupo pa nga sa harap niya. May trabaho pa po ako, sir. At mga alis na nga sana si Malia nang hawakan nga siya ni Harvey sa braso. Hindi ba dapat? Ako din pagsilbihan mo? Customer din ako ng coffee shop na to na kailangan mong pagsilbihan, Miss Sanchez. Huminga nga si Malia upang mapakalma nga ang sarili. Naparito ba ang binata para bisitin siya? Kung oo ay talaga namang he really did a great job. Kung bakit ba naman kasi muli silang nagkita? Ano pong order niyo, sir? Tanong nga ni Malia at nginitian pa nga. Ang inis na inis nga siyang customer ng puno ng kaplastikan. Gusto ni Malia na hampasin nga ito ng vase dahil nakakainis na nga ang ngiti nito pero ayaw naman niyang matanggal sa trabaho. Kaya nagpapasensya na nga lamang siya hanggat kaya. Isang Malia Sanchez. Biglang saad ni Harvey. Umikot ang mga mata ng dalaga habang hawak ang booklet at ballpen. Out of stock, sir. Saad nga ni Malia at napangisi. Ibinaba na nga ni Malia ang ballpen. Kung wala na po kayong ibang o-orderin, then thank you for visiting us. Ay! Tili nga ni Malia nang walang ano-anong hinatak nga siya nito, paupo sa kandungan nito. Mabilis na pinulupot nga ang braso ng pinata sa katawan niya at humagod nga ang tungki ng ilong nito sa gilid ng leeg niya, pataas sa tenga. Pigil ang kanyang hininga dahil sa lapit ng kanilang distansya. Sir, nakakahiya. Ang daming nakatingin. Saad nga ni Malia. Napalunok si Malia nang maramdaman ang hininga nito sa kanyang tenga. We need to talk, Miss Sanchez. And you can't do anything about it. May trabaho pa po ako kaya please lang, sir. Huwag kayong manggulo. Nagtitimpi nga na sagot ni Malia kay Harvey. I can pay you thrice and even buy this coffee shop just to walk with you. So don't dare me, miss. Fine. Tumayo nga si Malia nang pakawalan nga ni Harvey at naupo nga sa harapan nito. So ano bang atin? Are they mine? Tumawa ng sarcastic nga si Malia upang itago ang kaba. Who are you to claim my children? Your children? Or our children? Tila confident ka na saad ni Harvey. Hindi nakaimik si Malia. Are they mine? Anak ko ba sila, Malia? Tanong nga ni Harvey. Humugot si Malia ng hangin bago puno ng tapang na sinagot si Harvey. Kung anak mo nga sila, ano naman ngayon? Kasal ka na hindi ba? May asawa at anak ka na. Kaya mas mabuting ituloy na lang natin ang kanya-kanyang buhay natin na binuo. Besides, wala ka namang responsibilidad sa akin. Inanakan mo lang ako. May kung anong namuo sa lalamunan ni Malia. Bago pa man kumawala ang kanyang luha, ay tumayo na nga siya.
Kung wala na po kayong sasabihin, sir, maiwan ko na po kayo dahil may trabaho pa po ko. Nilampasan na nga nitong lalaking kausap. I'm not married. Hindi ako tumuloy. Ani nga ni Harvey, napanandali ang nagpahinto nga kay Malia. Napapikit siya kasabay ng pagpatak ng kanyang luha. And if you're pertaining to that little girl sa school kahapon, she's not my daughter. She's my niece. Anak siya ng ate ko. Ako na halos ang tumayong ama niya, kaya daddy na rin ang tawag niya sa akin. Tito Daddy to be exact. Wala akong pakialam. Malamig na tugon na nga lamang ni Malia bago dumiretso sa kusina. Akala niya nakamove na nga siya. Akala niya handa na nga siyang harapin at kausapin ito pero hindi pa rin pala talaga. Marami siyang pinagdaanan sa nakalipas na 6 na taon. Hindi birong magpalaki ng kambal. Lalo't may matanda rin siyang inalagaan. Pero kinaya na nga niya lahat dahil isa siyang ina na gagawin ng lahat para sa mga anak. Ang kapal na mukha niyang magpakita. Ni hindi niya man lang nga ako hinanap sa nakalipas sa 6 na taon. Maktol nga ni Malia sa harap ng lababo. Malia, ano bang ini-emote-emote mo dyan? Ang daming customer sa labas oh. Sermon nga sa kanya ng manager na kapapasok sa kusina. Mabilis nga niyang tinuyo ang luha gamit ang apron at nang madali na ngang lumabas. Wala na nga si Harvey roon kaya kahit papaano ay lumuwag na nga ang paghinga niya. Para siyang nasusuffocate kapag nasa iisang silid nga sila ng binata. Matapos nga, ang shift ay dumiretso na nga siya sa school kung saan nag-aaral ang kambal. Nabalot nga siya ng takot nang hindi makita ang magkapatid. Kuya, hindi niyo pa ba talaga nakita yung anak ko? Nahi-stress na nga na tanong ni Malia sa gwardya. Gusto niyang magalit pero hindi naman makakatulong yon kaya mas mabuting hanapin na nga lamang niya ang 2 bata. Lumabas na nga siya ng gate at naglakad-lakad. Minsan na kasing muntik na wala ang mga ito dahil lumabas nga ng palihim. May pagkapilyo ang kambal kaya batid nga ni Malia na hindi malabong naulit na naman iyon ngayon. Naglakad-lakad nga siya habang palingalinga sa paligid. Natigilan nga si Malia nang may humintong itim na van at persahan siyang hinatak ng mga ito papasok. Sinubukan pa nga niyang magpumiglas pero may panyong itinakip sa ilong niya at nawalan nga siya ng malay. Nang magising ay natagpuan nga niya ang sarili sa isang kwarto. Iginala niya ang mata. Sa malaking silid na moderno ang estilo hanggang sa magawi ang mata niya sa lalaking nakatayo paharap sa glass wall at umiinom nga ng champagne. Bumangon nga siya at sinubukang kilalanin ang Ginoo. Saad nga ni Malia, Sir Harvey? Pumihit nga ito paharap. Kasabay nga ng pagtama ng sinag ng araw sa mukha nitong hinulma ng perpekto. Kising ka na pala. Bumaba si Malia sa mataas na kama at naglakad palapit nga sa binata upang kumprontahin ito. Ikaw ang nagpadukot sa akin? For sure, ikaw rin ang kumuha sa mga bata. Nasaan ang mga anak ko, Harvey? Anak natin. Mariin nga nitong pagtatama. Where are they? Anong ginawa mo sa kanila? Safe sila. Diningon nga ni Harvey ang view sa labas ng glass wall. Nawala ang takot sa dibdib ni Malia nang makita ang mga anak sa swimming pool ng balcony na nagtatampisaw sa tubig. Nakasakay pa nga sa malaking dock. Si Russell at nakikipaghamagan nga sa kapatid na nasa donut na salbabida. Naluluhang binuksan nga ni Malia ang glass door at lumabas upang makita nga ang mga ito ng mas maayos. Saad nga ng twins, Mommy! Tawag nga ng mga ito at inaya pa nga siyang lumapit. Nagmamadaling nilapitan nga ni Malia ang mga anak ko pang i-check ang mga to. Para siyang nabunutan nga ng tinik sa lalamunan ng makita ngang maayos naman ang kambal at mukhang nag-enjoy pa nga. Paano kayo nakarating dito? Sinama po kami ng lalaki. Sagot nga ng batang si Russell. Pero hindi ba sabi ko, huwag kayong sasama sa hindi ninyo kakilala? But he told us that he's your friend. He even showed us a picture of you with him and Lola. Saad naman ng isa sa mga kambal? Tapos may sasabihin ka raw sa amin, Mommy. Singit nga ng batang si Russell at tiningala pa nga ang lalaking nakatayo sa gilid ng ina. Anong sinasabi ni Russell, Harvey? Don't pretend like you didn't know, Miss Sanchez. Cause I know you knew. Why not introduce me to them? Or do you want me to do it for you? Mommy? Untag nga ng bata na namatahimik nga siya. Babies, he is your father.
Wala na ngang choice na saad ni Malia. Napakunot noong nga ang isa sa mga kambal na si Russell. Father, you mean Daddy po? Kunot noong pagkumpirma nga ni Russell. Yes, baby. Wala ka na po sa impyerno? Tanong pa nga ng kambal na si Razen. Nanlaki ang mga mata ni Harvey sa tinura ng anak. Agad naman itong sinaway ni Malia. Razen, bad yun. Ikaw kaya, Mommy, sabi mo nasa impyerno na si Daddy kaya wag na naming hanapin eh. Ikaw po nagsabi nun. Saad pa nga nito. Natameme nga si Malia nang maalala nga ang eksenang yun. Mommy, saan ba talaga si Daddy? Tagal naman umuwi, sabi mo sa Pasko uwi siya eh. Magva-Valentine's Day na po eh. Razen, tigilan mo ako na sa impyerno na yung tatay niyo kaya wag niyo nang hanapin pa. Saad nga ni Malia dahil medyo pagod nga siya nung panahong yun. Napakunot noo tuloy si Russell. Impyerno? What's impyerno, Mommy? Inosenteng tanong nga ng kakambal nitong si Russell na yakap nga ang toy. Bas. Hayes kayo talaga, puro kayo tanong. Mabuti pa doon na kayo maglaro sa sala, nagluluto ako oh. Mamaya matalsikan pa kayo sa mata nitong buto ng sili. O sige na doon na kayo. Napabuntong hininga na nga lamang si Malia pagkaalis ng mga bata. Bad mood siya sa tatay ng mga ito ng araw na yon. Kaya nakapagsalita siya ng ganun. Hindi naman niya alam na kahit isang taon na nga ang nakalipas ay tanda pa rin ito ng mga matalinong anak. Heto nga ngayon, hiyang-hiya nga siya kay Harvey. Kung pwede nga lang lumubog sa pool at hindi na nga umahon ay baka kanina pa nga niya ginawa. Baka iniisip pa nga nito na hindi maganda ang mga itinuturo niya sa kanilang mga anak. So ikaw po talaga yung tatay namin? Yes, ako nga. Saad ni Harvey. Where have you been, Daddy? Business? Anyway, nagpahanda ako kay Manang ng makakain. Do you want to eat? Tanong nga ni Harvey sa kanila. Opo, Daddy. Come on, get up. Umahon na nga sa pulang dalawang bata at sumunod na nga sa ama nila. Excited nga ang mga itong tumakbo sa loob ng bahay. Manang, pakibihisan na sila. I just need to talk to their mom. Seryosong saad naman ni Harvey. Doon tayo mga bata. Tinawag na nga sila ni Manang. At ano naman pag-uusapan natin? Masungit na tanong naman ng dalaga. Tinawid nga ni Harvey ang kanilang distansya. Marami dahil marami ka rin kailangan ipaliwanag. I'm not obliged to explain to you, sir. Sad pa nga ni Malia. You are. Because you are the mother of my children and you hid them from me. And you're the father? Yes. E nasan ka nun? You just had at least told me. I wasn't aware na may anak pala ako. Tumawa nga ng sarcastic ang dalaga. Gusto mong sabihin ko sa'yo? Para saan, Harvey? Tingin mo ba masasabi ko pa sa'yo ang ganoong bagay gayong alam ko na ikakasal ka na? Hindi ako ipokrita para manira ng pamilya. I know, hindi nga ako tumuloy sa kasal, diba? Bakit? Because I love you. Sabi nga ni Harvey. Natulala si Malia sa narinig. Mula sa galit na ekspresyon ng binata kanina ay napalitan ngayon ng pagkasincere at naging maamoy ito bigla. Mahal kita noon, Malia. Kaya kahit hindi ako sigurado kung babalik o magkikita pa tayo, hindi pa rin ako tumuloy sa kasal. My family disowned me for betraying them. But everything was worth it because at least I didn't marry someone I never loved. Pero sana hinanap mo kami. Tumulong nga ang luha ng dalaga. Mabilis naman iyong pinunasan ng binata gamit ang daliri nito. I did. Ilang taon ko kayong hinanap, pero wala. But that never stopped me from loving you. Saad pa nga ni Harvey. Nang mga panahong yun ay ayaw na nga ni Malia na magpakita kaya malabo talaga silang mahanap ng binata. Saad pa nga ni Harvey, ang dami ng taong nawala sa atin. Sa atin ang mga anak natin. At ngayong nagkita na tayo, hindi ko nasasayangan pang pagkakataon na to. I want us to be a family, Malia. Ipakikilala ko na kayo kila mom and dad. Teka, pero di ba hindi kayo okay? Isinumping nga ni Harvey ang buhok ni Malia. We reunited last year. I stood for myself, for my decisions for the past years. I created my own name and built my own company without them. Sa nakalipas na mga taon, ay unti-unti nila ako naintindihan. Mataas ang pride ng dad ko. So he won't agree with my decision. But unfortunately, anak niya rin ako so mataas din ang pride ko.
And he knows na hindi nila ako basta-basta mapapasunod sa nais nila. Especially when it comes to marriage. Sobrang importante na nga sa akin ang kasal. At wala akong ibang hangad, kundi ang maikasal lang sa babaeng mahal ko. Harvey, let's fix this. Magpakasal tayo, Malia. Let's be a family. Nagpo-propose ka ba? Takang tanong nga ni Malia. Yes, diretsahang saad naman ni Harvey. Hindi ba parang masyadong mabilis? Hindi ka pa nga man lang manliligaw eh. Mabilis ba yon? Nakabuo na nga tayo ng kambal eh. Pagbibiro pa nga ni Harvey. Hinumpas nga ni Malia sa balikat si Harvey at sinamaan nga ng tingin. Do you love me? Seryosong tanong na nga nito. Nakayukong tumangutango naman si Malia. Nahihiya. Hinawakan nga ni Harvey ang kanyang baba at pinatingala nga siya. Kumawala ang mga paru-paro sa tiyan ng dalaga nang sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ng binata. Be my Mrs. De La Fuente and I will worship you, Miss Secretary. Nagpakasal nga sina Malia at Harvey. Mas naging espesyal ang seremonyang yun dahil sa kambal. Kasamang mga ito sa abay at talaga namang maraming natuwa sa dalawang bata. Bukod kasi sa bibo ay mababait nga rin ang mga ito. Kaya naman tuwang-tuwa rin ang dad ni Harvey na kanilang lolo. Unang ipinakilala nga ni Harvey si Malia sa kanyang pamilya. Naging bukas naman ang mga ito sa pagtanggap sa dalaga. Nang ipagtapat na nga ng dalawa ang tungkol sa kambal ay ganoon na nga lamang ang galak at excitement ng mga ito na mamit ang mga bata. Isang tagpong, madrama ngunit puno ng saya. Isang buwan mahigit pa lang, nakilala nga ang mga ito ng mga De La Fuente pero ramdam na nga ni Malia na mahal nga ng mga ito ang kambal. You may now kiss the bride. Saad na nga ng pare. Sa harap nga ng altar ay saksi sa kanilang pagmamahalan at pag-iisang dibdib. Pinatunayan nga nila ang pagmamahal nila sa isa't isa. Masaya nga si Malia sa nasaksihan ng mga anak nila ang kasal nila ng daddy nila. Matapos ang kasal ay roon na nga tumira sila Malia sa mansyon ni Harvey. Ang tahimik at malungkot nitong bahay ay napupuno nga ng saya at kulay. Daddy, can you fix this please? Yes, sure baby. Ikinabit na nga ni Harvey ang natanggal na gulong sa sasakyan ng anak. Nasa kusina nga siya ngayon at pinapanood ang asawang nagluluto. Lumaki si Harvey na may mga helpers at hindi niya rin naman hilig ang pagluluto kaya naman wala nga siyang alam pagdating sa kusina. Kaya naman sa ngayon ay moral support lang ang mabibigay niya sa asawa. Ngunit kahit ganun ay nag-effort pa nga rin naman siyang tumulong sa kusina tulad ng panghihiwa ng karne, pagbubuhat ng mga stocks at pag-alalay nga sa kanyang misis pagdating sa mga mabibigat na gawain. I love you. Saad nga ni Harvey kay Malia nang tignan nga niya ito. I love you more, hon. Kinilig naman ng mga batang sina Russell na nakakalo nga sa ama at naghihintay nga na maayos ang laruan. Ngunit ang nakakakilig nga na eksena ay naputol nang biglang sumingit ang batang si Razen. Ew, cringe! Nandidiring sambit pa nga ng batang nakaupo sa kitchen top at naglalaro ng trak-trakan. Natawa na nga lamang naman ang mag-asawa sa naging reaksyon nito. Sa nakalipas sa mga buwan, ay unti-unti nang nakikilala ni Harvey ang magkapatid. Sobrang identical ng mga ito, kaya naman sa unang tingin ay matlilito ka talaga. Ngunit magkaibang-magkaiba naman ang dalawa pagdating sa personalidad at hilig. Extrovert si Razen, habang introvert naman itong si Russell. They are both doing good in school at pareho pangang nasa honor list. Into sports nga si Razen at sa murang edad ay nagpakita na nga ng interes sa swimming at taekwondo. Si Russell naman ay into arts and music. Suportado ang dalawa ng mag-asawa. Hindi madali ang magpalaki ng kambal pero magkatuwang naman sila sa hirap at ginhawa. I hate you, sabi nga ni Malia na nahihirapang maupo sa gilid ng kama. Why? Natatawa at painosenteng tanong nga ni Harvey na nakasandal nga sa headboard at hubad ang pang-itaas na bahagi ng katawan. Stop acting innocent, Mr. De La Fuente. You knew what you did last night. Tumayo na nga si Malia at paika-ikang naglakad papunta sa banyo. Paglabas niya ay nandoon pa nga rin ang asawa sa pwesto nito suot-suot ang nangaasar ng ngiti at halatang hinihintay talaga siyang lumabas. So, how's my wife? You wrecked me, Mr. CEO, and you painted my whole body with
Never mind. Umikot nga ang mata ni Malia. With what? Painosenteng tanong nga ni Harvey kaya binato na nga siya ni Malia ng unan na nadampot. F you hard, Mr. De La Fuente. Paano pa ako sasama sa pa-outing ng kumpanya kung ganito? I can't even wear a swimsuit with this. Finally. Finally what? Huwag ka na kasing mag-swimsuit. Saad pa nga ni Harvey. So, ginawa mo pala talaga yon para hindi ako mag-swimsuit. Napatango na nga lamang si Harvey at hinila nga niya ang kanyang asawa at napaupo nga sa kanyang lap. Mabilis nga na pumulupot ang braso ni Harvey sa katawan ng asawa. I don't like it when men are staring at you. Gusto ko, akin ka lang. You can call me madam or what, basta gusto ko na sa akin ka lang. Lumandas nga ang ilong ni Harvey sa leeg ni Malia na nagbigay kiliti rito. I can protect you from anyone, but I cannot bear the fact that there are men staring at you, and if they did, I would make sure that you are already marked as mine. With that, he sucked and nibbled her neck again, na talaga namang nag-iwan nga ng kung ano sa kanyang leeg, na para bang sinasabi dito na kanya lang si Malia. Tinanghali na nga ng gising si Malia dahil kay Harvey na pinuyat nga na naman siya kagabi. Pagbaba nga niya sa kusina ay nagulat nga siya nang makita ang mister na nagluluto. Hindi nito yan nagawain, kaya naman nagugulat nga rin si Malia at the same time natutuwa sa pag-aalaga nga sa kanila ng lalaki. Bakit nagluluto ka? Tanong nga ni Malia sa asawa habang nakayakap nga dito mula sa likuran. I made you tired last night, so let me do this for you. Maupo ka na roon at maghahain na ako. My beautiful wife? Naupo na nga si Malia sa harap ng breakfast table at pinanood ang asawa sa ginagawang pagluluto. Natutuwa nga siyang panoorin si Harvey na pinagsisilbihan nga niya. Normal na gawain na naman ito para sa buhay nilang mag-asawa, pero iba pa rin kasi ang kilig kapag ganitong nakikita nga ni Malia na nag-e-effort si Harvey sa kusina kahit na wala naman itong hilig sa ganoong bagay. Anong gusto mong inumin ngayong umaga? Chocolate, milk, or coffee? Coffee na lang. Pinagtimpla nga ni Harvey si Malia ng kape, pagkatapos ay inihain nga iyon sa kanya. Hindi yan kasing sarap ng timpla mo pero sana magustuhan mo. Masuyong saad nga ni Harvey. Nag-improve ka na. Sakto lang kaya ang tamis. Komento nga ni Malia matapos nga yung matikman. Salamat. Grabe parang dati. Ako ang nagtitimpla ng kape mo tapos ngayon ikaw na ang gumagawa sa akin ito. Ang kaibahan lang, hindi kita sinusungitan tulad ng palagi mong ginagawa sa akin dati. Nangalumbaba nga si Harvey sa lamesa habang titig na titig nga sa asawa. Masungit ba ako? Hindi ba, sir? Palagi kayong galit. Natawa na nga lamang ng mahina ang binata at hindi na nga nakaimik pa dahil guilty naman talaga siya sa sinabi ni Malia. Tell me, why did you stay that long? I mean halos lahat ng naging sekretarya ko hindi tumagal. Yung iba nga, hindi na pumasok the next day nang masungitan ko. Yung iba 1 linggo lang ang nag-resign na. Eh ikaw? Nangalumbaba na nga rin si Malia at nakipagtitigan nga sa asawa. Gusto mong malaman kung bakit? Interesadong tumango-tango si Harvey. Kasi mukha akong pera. Napailing na nga lamang si Harvey at napatawa. What if sabihin ko sa'yo na sinadya kong mag-apply sa'yo para paibigin ka? Nakagustuhan kong mabuntis mo para siguradong makakakuha ko ng pera mula sa'yo. For sure malaki ang mamanahin ko. Namin ng mga anak mo kapag namatay ka. Napatawa na nga lamang si Harvey. Hindi siya naniniwala dahil kilalang kilala niya ang kanyang asawa. Loko ka talaga. I love you. Saad na nga lamang ni Malia. Pagkatapos tumawa. Mukhang okay na yung niluluto ko. Maghahain na ako. Tatawagin ko na rin yung mga kambal. Pumanik na nga si Malia sa taas upang tignan ng mga to. Naabutan niya ang magkapatid na nagkukulitan nga sa kama. Kids, breakfast time na. Baba na kayo, nakaluto na si daddy ninyo, kakain na tayo. Saad nga ni Malia. Bumaba na nga sila at kaagad na naupo sa kanilang mga pwesto. Wow, daddy! You really made this for us, sabi nga ng batang si Russell. Grabe ang cool nitong Milo dinosaurs. Nagustuhan niyo ba? Tanong nga ni Harvey sa kambal. Opo, daddy! Wala akong work ngayon kaya ako mismong maghahatid sa inyo. Mas natuwa pa nga ang mga bata dahil sa sinabi ng daddy nila.
Sumasama rin naman sa paghatid si Harvey sa mga bata pero may driver sila. Hindi kagaya ngayon na si Harvey mismo ang nagdadrive at sila-sila lang ang pamilya. Katabi ni Harvey ang asawa habang nasa likuran naman ang dalawang bata na naglalaro sa tablet. Makukulit ang mga ito pero nakikinig naman kapag pinagsasabihan. Galingan sa school, okay? Huwag makikipag-away. Opo, Daddy! Sagot nga ng kambal. Yumakap lang ang mga ito at tumakbo na nga papunta sa kanilang klase. Pakabait ha? Pahabol pa nga ni Malia sa mga anak. So, saan tayo pupunta ngayon? Tanong naman ni Harvey kay Malia na nagpakunot nga sa noon nito. Anong saan na tayo? Takang tanong nga ni Malia habang nasa loob sila ng sasakyan at hindi pa rin umaalis. Mag-date tayo. Date? Nag-init nga ang pisngi ni Malia sa isipin na magde-date nga sila. Maraming beses na nga silang nag-date ni Harvey pero nandun pa nga rin yun, kilig at excitement. Yes, on the way na naman yung yaya ng mga bata. Sila nang bahala rito and I actually reserved this day for the two of us. It's our day, Malia. May inabot nga si Harvey sa likod ng sasakyan at napatakip nga na lamang siya sa bibig nang makita nga ang isang magandang bouquet ng paborito niyang bulaklak. Thank you. Teka, it's our day? Hindi naman natin mansarya at mas lalong hindi naman natin anniversary. Ano bang meron ngayon? Takang tanong naman ni Malia na pilit inaalala kung anong meron sa araw na yon. Am I missing out something? Tumawa nga si Harvey kaya mas nag-overthink nga siya. Hey, ano ba kasi meron ngayon? Today is the day na binuo natin ng kambal. Saad nga ni Harvey na napangisipa. Teka, naalala mo pa yon? Nahihiyang tugon naman ni Malia sa asawa sa lalaking pinag-alayan niya ng kanyang sarili. Sa unang pagkakataon. Sagot naman ni Harvey, oo naman, sobrang espesyal sa akin noon, Malia. Nakagat nga ni Malia ang labi dahil alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Anyway, where do you want to eat? Saad nga ni Harvey, doon sa paborito nating coffee shop. Ang sarap ng pastries nila eh. Bigla akong nag-crave sa matamis. Nag-drive nga si Harvey patungo roon. Pagdating sa lugar ay ito na nga rin ang tumayo para pumila at umorder. Nakaupo lang si Malia sa paborito na lang spot na mag-asawa nang biglang may lumapit nga sa kanya. Malia, right? Nakita nga ni Malia si Dea na ex-fiancé ni Harvey. OMG, ikaw nga. Grabe, ibang-iba ka na ngayon ah. Nagmukha kang tao pero alam mo kung anong hindi nagbago? Yung amoy mo. Amoy basura ka pa rin. Saad naman ni Harvey, Dea. Pigil galit nga na pagtawag ni Harvey. Kagad naman na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng babae. Hi Harvey, it's been a while. Don't touch me. Pagpuputol nga ni Harvey sa sasabihin ng haliparot na babae. Napahiya tuloy si Dea sa malamig na salubong sa kanya ni Harvey pero ininda nito yon dahil makapal ang mukha nito. Ang init naman kaagad ng ulo mo sa akin. Why not chill with me? Balita ko masasarap ang sinerve nilang drinks dito. Or pwede rin naman tayong lumabas. May alam akong Japanese restaurant malapit dito. Saad naman ni Harvey, I don't want and I will never want to be with you again. Mariing sambit niya. But why? Ginagawa naman natin yon. Dati hindi ba? Saad nga ni Dea. Can't you understand that I'm already married, Dea? Saad nga ni Harvey. Then, pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan. Not with you. I'm not a fool, Dea. I know what you are trying to do. You better stop with your illusion. Dahil kahit kailan hindi ako mapapasayo. Tila naubos na nga ang natitirang pasensya ni Dea at lumabas na nga ang natural at totoong ugali nito. Ano bang nakita mo sa babaeng yan? Hindi hamak naman na mas lamang ako dyan. Really? With that attitude? Let me tell you this, Dea. Humakbang nga palapit si Harvey kay Dea at inilapit nga ang bibig sa mukha ng dating fiancé. You are not qualified to be compared to my wife. Nainsulto nga si Dea at nasaktan sa sinabi nito pero tinatagan nito ang sarili. Hindi siya mahina para umiyak sa harap ni Harvey lalo na't higit sa harap ng babaeng pinaka-iinisan nga niya. You have no right to insult me. Saad nga ni Dea. Sagot naman ni Harvey, the moment you insulted my wife, I have the right now. I'm not perfect, Dea. Marami rin akong nagawang mali sa buhay ko.
Pero alam mo ba kung ano ang tamang desisyon na nagawa ko? Hindi nakasagot si Dea. Yun ang hindi ka pakasalan. Hindi ko kakayaning tumira sa iisang bahay kasamang isang gaya mo. Napangisi nga si Dea. You really speaks without empathy, Harvey. Hindi mo man lang inisip kung anong nararamdaman ko sa mga sinabi mo. Why would I care for you kung wala naman akong pake sa'yo? I don't respect people who disrespects my wife. We're done, Dea. Matagal na. So please stay away from us. Pinalampas ko yung pagharang mo sa paghahanap ko kay Malia dati. Not again, Dea. Hindi mo gugustuhin ang gagawin ko. May pagbabanta nitong sambet bago nilingon nga ang asawa. Kagad na nagbago ang ekspresyon ng mukha nito at biglang naging maamo. Let's go, wife. Take out na lang natin yung drinks at food. May alam akong lugar kung saan magandang tumambay. Kinuha na nga lamang ni Harvey ang order nila at hinatak nga ang misis niya palabas. Tell me, Harvey, ano bang meron siya na wala ako? Ako? Saad nga ni Harvey. Tumaas ang isang sulok ng labi ni Harvey bago tuluyang lumabas, kasama si Malia. Nang makalis na nga sila, saad naman ni Malia, hindi ba parang ang harsh naman yata nung mga sinabi mo kay Dea? Sabi ni Malia sa asawa habang naglalakad nga sila, pabalik ng sasakyan. She deserves that. Pinabuksan nga ni Harvey ng pinto ng sasakyan si Malia. Bad yun. Tugon naman ni Malia bago sumakay. If that's the only way to protect you, to defend you, my beautiful wife, then I'm willing to be the bad person in this story. And those people like Dea, hindi nila deserve ng kindness at saka respect kung hindi nila kaya yung ibigay sa kapwa nila. Saad nga nito, pagkatapos sinara ang pinto, umikot si Harvey sa kabila at tinungo nga nila ang pasyalang sinasabi nito. Hindi pa masyadong nai-invade ng tao ang lugar, kaya naman maganda pa rin yun. Hindi gaya ng ibang pasyalan na polluted na nga ng mga tao. Patunay ang mga istang tumatalon sa lawa sa malinis na tubig na meron nga ito. Marami ring punong kahoy sa paligid, nahitik nga sa bunga at maganda ang tubo ng mga damo. Kahit saan ka rin lumingon ay may makukulay na bulaklak at maririnig sa paligid ang awit ng mga ibon. Isang napakagandang pasyalan para sa mga taong nais huminga ng modernisasyon. Saad nga ni Malia, sayang hindi natin kasama yung mga bata. Habang nakasandal nga sa dibdib ng asawa, ubos na ang pagkaing dala nila at nakalupagi na nga lang sila ngayon sa damuhan, sa ilalim ng puno at pinagmamasdan nga ang lawa. On the way na sila. Sagot nga ni Harvey kaya napaayos nga ng upo si Malia. Hindi makapaniwala nitong tinignan ng asawa. I told them na dito idiretso ang mga bata pagkatapos ng klase. Nagpadala na nga rin ako ng tent at iba pang kailangan para mamaya. Tent? You mean dito tayo matutulog? Oo, bakit ayaw mo ba? Of course, I want to. Hindi ko pa naranasan yun, siguradong matutuwa ang mga bata kapag nalaman nilang magkakamping tayo dito. Tumakbo ka agad papunta sa kanila ang kambal. Pagkababa ng mga ito ng sasakyan, ibinaba na nga lamang ng kanilang helpers ang mga gamit na pinadala nga ni Harvey pagkatapos ay umalis na nga rin ng mga to. Saad nga ng isa sa mga kambal na si Russell, What are we gonna do here, Mommy? Tanong nga nito na palingalinga sa paligid na hindi pamilyar dito. Yumuko nga si Malia upang makausap ng maayos ang anak. Magkakamping tayo dito, baby. Really? Excited na tanong nga ng kambal. Yes. That's why I asked Mang Robin to bring the tent. Saad pa nga ng isa sa mga kambal na si Raisin. Let me help you with that, Daddy. Nanood po ako ng tutorials tungkol po sa pagbibuild ng tent last month. Presenta pa nga ng bibong bata na excited palagi pagdating sa mga outdoor activities. Hindi naman nagpahuli si Russell. Me too, Daddy. Come on, boys. Let's do this. Sige, habang binubuo nyo yan, igagaya ko naman ang mga pagkain natin. Singit naman ni Malia. Nagtulong nga ang buong pamilya sa pagset ng mga bagay-bagay. Sila lang ang tao sa lugar kaya naman tila ba nakabuo sila ng mistulan nilang paraiso. Napangiti na nga lamang si Malia habang nakalupagi nga sa mata at pinanunood nga ang kaniyang mag-ama. Natutuwa nga siyang makita na nagkakasundo ang mga ito.
Workaholic nga si Harvey, ngunit kahit na ganun, ay hindi naman nakakalimot magbigay ng oras sa mga anak. Kahit nga pagod dito sa trabaho ay nakikipagkulitan pa rin ito sa mga bata. "Mommy, buo na po!" Sigaw nga ni Russell na tumatakbo palapit sa ina. Kinuha nga nito si Malia at hinatak nga papunta roon. "Ang laki!" Sambit nga ni Malia nang makapasok nga sa loob kung nasaan ang mag-ama niya. Nakita nga niyang nagkukulitan ng mga ito kaya napangiti nga si Malia at tila wala na nga siyang mahihiling pa sa pamilya niya. "Kasyang-kasya tayong 5. "Yes, teka 5? 4 lang naman tayo Nagtatakang tanong ni Harvey. Ngumiti si Malia sa asawa na ikinakunot nga ng noon nito. "Wait, don't tell me, buntis ka?" Tanong nga nito nang napagtanto yun. Nakangiti namang tumango-tango si Malia sa kanyang mister. "Magkaka-baby na ulit tayo. Boys, did you hear that? Magkaka-baby na ulit sa family." Tuwang-tuwa nga ang lahat sa nalaman. Kinakausap na nga ng mag-ama niya ang sanggol na nasa tiyan niya, kahit naniwala pa man lang umbok ang tiyan niya. Hindi naman halata sa sobrang pag-excited ang mga to. Pagsapit ng gabi ay gumawa nga sila ng bonfire bilang panlaban sa lamig ng gabi. Naupo rin sila sa palibot noon at nag-ihaw ng barbecue habang nagkakantahan. Isang napakagandang bonding ng isang pamilya, isang karanasang siguradong hindi malilimutan ng kanilang mga anak. Makalipas ang ilang buwan, ay nagsilang nga si Malia ng malusog na sanggol na babae. Handa na ang lahat. Sa pagdating nito, tila ba rito ibinawi ni Harvey ang mga panahon na wala nga siya sa tabi ng asawa, noong mga panahon na nagbubuntis pa lamang ito sa kambal. Palaging nandyan si Harvey sa buong pagbubuntis niya at nakaalalay. Nakita nga ni Malia ang haba ng pasensya nito na never pa nga niyang nakita noon. Ang masasabi lang niya, maswerte nga siya na ito ang napangasawa niya. "Kuya, kuya!" "Say it, kuya!" Pagtuturo nga ng kambal sa kapatid nilang nakahiga sa crib. Saad naman ni Malia, 5 months old pa lamang, hindi pa siya makakaimik. Saad nga nito sa mga anak pagkalapit. Inabot nga nito sa anak ang maliit na boteng may gatas niya. Busy sila ngayong mag-asawa sa paggagayak para sa binyag ni baby kaya nag-pump na lang muna siya ng gatas niya. "Kayo boys, okay na ba kayo?" "Opo, Mommy." "Sige. Tignan-tignan niyo muna tong kapatid niyo habang ginagayak pa namin ng daddy niyo ang iba pang kailangan, okay?" "Don't worry, Mommy. Kami pong bahala kay Baby Ali. We will take care of her po. We will protect her at all costs, right, Russell?" Saad pa nga nito, "Naku, nakakatuwa naman kayo." Hinagkan nga ni Malia ang mga anak sa sentido bago humalik at bumalik nga sa asawa upang tulungan nga ito sa pagbibihis. Matapos maggayak, ang lahat ng kailangan ay bumaba na nga sila. Ngayong araw ang binyag ni Baby Ali. Ito ang unang binyag na kasama nga si Harvey kaya naman sigurado si Malia na sobrang espesyal nito para rito. Saad nga ng twin, "Mommy, si Lola!" Excited na tumakbo ang kambal papunta sa matandang nakaupo sa wheelchair sa may entrance ng simbahan. Halos maluha si Malia nang mayakap itong muli pagkalipas ng halos kalahating taon. Dinala nilang mag-asawa ang matanda sa US para sa medication nito. Maganda naman ang resulta na labis na ikinapagpasalamat nga ni Malia. Masayang masaya siya na hanggang sa ikatlo niyang anak ay kasama pa rin niya ang kanyang mahal na lola. Ang dahilan kung bakit nabuo ang kambal. Paano ba naman kasi? Dahil sa kanya natulog tuloy sa iisang kwarto ang dalawa. Kung iisipin ay parang planado nga ang lahat. "Welcome back po, Lola. Kawaan ka ng Diyos. Natutuwa akong makita ko ulit po." Saad nga ni Lola nang magmano nga si Harvey. "Lola, maraming salamat po. Tara na po ron, mag-uumpisa na po ang binyag." Itinulak na nga ni Harvey ang wheelchair ng matanda. "Namiss ko rito. Nasa na bang munting prinsesa?" "Nandun po sa unahan, karga ni ate. Dadalhin ko na po kayo ron." Inakay naman ni Malia ang kambal at sumunod na nga rin sila sa mga to. Nang araw na yon ay bininyagan nga ang bunso nilang anak.
Nandun lahat ng taong nagmamahal sa kanila. Isang napaka-espesyal na araw para sa kanilang pamilya. Labis na nagpapasalamat nga si Malia sa Poong May Kapal na magpahangga ngayon ay kasama pa rin niya ang kanyang lola. Masaya siya na naibibigay na nga niya ang mga pangangailangan ng matanda na napararanas nga niya rito ang maginhawang buhay at lahat ng yun ay dahil sa kanyang asawa. Napaka mapagbigay nga nito at mahal lahat ng mahal niya sa buhay. Mahirap man ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay pero doble naman ang pagpapalang natatanggap. Tunay ngang hindi, panghabang buhay ang hirap. Sa bahay na nilang mag-asawa tumira ang kanyang lola. Katuwang na nga niya ito sa paggabay sa kanyang mga anak. Masaya na nga si Malia sa buhay na mayroon siya. Batid niyang marami pang pagsubok na susubok sa pagsasama nilang mag-asawa, pero nakakasigurado nga siya na nandyan si Harvey sa tabi niya sa lahat ng oras. Ang lalaking minahal siya sa kabila ng estado niya sa buhay. Magkasama nilang haharapin ang bukas ng may tiwala at pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Harvey at Malia kasama nga ang cute na cute nilang mga anak. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay